Verse 33, Matthew chapter 6, verse 33, basahin ito natin ng sabay-sabay. Matthew chapter 6, verse 33. Matthew 6, verse 33. Pag nakita na po, pakisabi nga amen na malakas. Amen! Okay, Matthew chapter 6, verse 33. Basahin natin ng sabay-sabay. Ready, read. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tayo po ay manalangin. Our gracious God and Heavenly Father, maraming salamat, Panginoon, sapagkat napakabuti mo. 3 years ng katapatan sa Jesus Christ Bible Baptist Church. And kung wala ka, Panginoon, ay hindi aabot sa ganito. Marami po nagsimula pa lang, natapos na. Marami po nagkahiwa-hiwalay na. Yung iba po ay napasukan na ng mga maling aral. Pero salamat, Panginoon. Truly, itong church na ito ay hindi lang po hanggang title, kundi talagang pinapractice nila that this is your church and the gates of hell shall not prevail against it, Panginoon. Kaya sa oras na ito sa aming pagtitipon, bagamat may ulan, pero wag ito maging dahilan para ang mensahe ay masayang at hindi namin maunawaan at hindi namin ma-apply sa amin pong buhay. At ako, Lord, itago niyo po ako sa inyong likuran. Hindi ako ang makita, hindi yung kalakasan, hindi yung kahinaan ng tagapagsalita, kundi kung meron bang kami dapat mag-glorify every time na meron kaming pagtitipon, ay walang iba kundi ikaw lamang, aming Panginoong Hesukristo. Kaya Lord, ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Makakaupo na po ang bawat isa. At kung lalagyan ko po ang pinaka-theme ng inyong anniversary ay Make God Your Priority. At kung lalagyan ko po ng pamagat, ang ating pong message for this afternoon ay The King First. Ang hari muna, no? The King First. Siya ang unahin. Makikita ho natin dito sa talatang binasa natin, yung salita pong first, di ba? But seek ye first. Gusto kong bigyan ng pansin yung salitang first na yan, at mamaya naman po yung kingdom. Yung salitang first, very interesting, sapagkat pag tinignan natin, yung ginamit na salita, particularly in the Greek, yung salita pong proton. Sa mga nag-aral ng science, pag narinig niyo yung proton, yan ang, kumbaga mga basic, ano po yan? Kumbaga basic elemento po yan. Yan ang mga elementary particle na kumbaga yan ang talagang basic na kinakailangan. Yan ang mga pangunahing kinakailangan. Kumbaga pag pinag-usapan natin yung mga matter at yung mga iba pang mga bagay when it comes to science. Pag sinabi natin proton, ang ibig sabihin po ng salitang ito, pag tinignan natin, ay ito po ay pumapasok yung mga salitang kagaya po ng word na chief, yung salitang principal, kumbaga important, kumbaga ito yung tumutukoy doon sa pinakamahalaga, doon sa isang, kumbaga dahil dito sa Matthew 6:33, yung pinag-uusapan dito yung kaharian, ang pinag-uusapan yung pinakamahalaga, kaya ito yung kumbaga sa ranggo, ito yung pinakauna dapat, ito yung pinaka-first, kumbaga ito yung presidente, tapos sumunod yung vice president. Mga kaibigan at mga kapatid, pag sinabi natin seek ye first, ang sinasabi nito, ito yung pinaka-importante. Ito yung pinakamahalaga na dapat po nating makita. And tandaan nyo mga kaibigan at mga kapatid, dito sa talatang ito, sabi niyan, but seek ye first the kingdom. Pag pinag-usapan naman natin yung kingdom, sino ba ang pinakamahalaga sa kingdom? Mahalaga ba yung mga sundalo? Yun ba yung pinakamahalaga? Pag pinag-usapan yung kingdom, yung pinakamahalaga ba doon yung mga nagluluto? Pag pinag-usapan ba natin yung kingdom, yung pinakamahalaga ba doon is yung mga naglilinis ng kaharian, mga kaibigan at mga kapatid, kung meron mang pinaka-sentro dapat, kung meron mang dapat pinakamahalaga when it comes to the kingdom of God, ay walang iba kundi ang king, yung hari. Kaya nga ang pamagat ng ating pag-aaral ay the king first. At tamang-tama sa theme po ng inyong anniversary, seek ye first, kinakailangan ang makita ng isip natin, ang huwag nating makalimutan sa ating pong pagtitipon ngayong hapon,
Kung meron bang dapat unahin sa buhay na to, siya yung pinaka-chief, siya yung pinakamahalaga sa lahat, pinaka-primary, pinaka-mataas, pinaka-sovereign ng ating buhay, ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo, na King of Kings, Lord of Lords. Huwag niyo kalilimutan, doon po sa verse in Romans chapter 6, verse 22, sinasabi doon sa talata na tayo daw po mga believers and become servants of God. May nakalagay dyan sa verse na yan. At sinasabi dyan na tayong mga mananampalataya, nung tayo po'y nagtiwala sa Panginoong Jesucristo bilang ating tagapagligtas, isa po sa mga blessing na nangyari sa atin, tayo po'y mga servants na ng ating pong Panginoon. Ikaw at ako ay servants ng Panginoon. Kaya sa pagtitipon natin ngayong hapon na ito, wala pong boss dito. Walang boss. Wala pong Panginoon dito sa atin. Dahil kung meron mang Lord, kung meron mang King, kung meron mang pinaka-importante sa ating pagtitipon, sa ating anniversary, na siyang mabigyan ng glory, ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. May tatlong bahagi po ang aking isi-share at merong sub-outline yung bawat bahagi na yon. Number 1 sa aking ibabahagi ay seek ye first the King's presence. Seek ye first the King's presence. Alam niyo, isa sa mga malinaw na tinuturo ng Bible, like for example in Hebrews chapter 13 verse 5, familiar po tayo sa talatang ito. Ang sabi ng verse na yan, sinabi po ng Panginoon sa atin, I will never leave thee nor forsake thee. So ibig sabihin po niyan, ang ating Panginoon, lagi natin siyang kasama. At hindi lang yan, sabi pa niya dun sa Matthew chapter 28, verse 20. Familiar tayo, particularly in verse 19, which is, alam natin, a Great Commission verse. Pero dun sa verse 20, ang sabi dun, I am with you. Kailan daw po? Always. Lagi natin siyang kasama. Kaya hindi niya tayo iiwan at pababayaan. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, tandaan po natin, ang presensya ng Panginoon, ang presensya ng King na dapat nating i-worship, nandyan po palagi. Kaya nga po, alisin natin sa isip natin na ang presensya ng Diyos ay tuwing linggo lang. Kaya nga ang pagiging isang mananampalataya, ang pagiging tagasunod kay Kristo, hindi yan pang Sunday lang. Yan ay buhay natin. That's the way of our life. Bakit po? Kasi lagi natin kasama ang presensya ng Hari. Kaya nga, under po ng outline number 1, letter A, acknowledge His presence. Let's acknowledge, kinalagi natin, tanggapin natin, na ang presensya ng Diyos ay laging nandiyan, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga po, tama yung sabi ng Psalm 14 verse 1, the fool hath said in his heart, there is no God. Napakahangal po ng mga nagsasabi na wala daw pong God. And sad to say, marami po mga nagsasabi na hindi totoo ang Diyos, nasa mga eskwelahan po natin. Yung iba may mga kadugtong pa, may mga PhD pa na nakadugtong sa pangalan nila. Kaya nga ang PhD minsan ang ibig sabihin yan, parang hindi doktor. Dahil itong mga taong ito, na sobrang talino nila, nakalimutan nila na even ang source ng kanilang talino ay nanggaling sa Diyos. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, kumbaga kahit na hindi mo kumbaga, isarado mo yung Bible mo, at kahit sa observation lang, at sa mga philosophical arguments, maiisip mo talaga na mayroong God na nag-exist. Like for example, using yung tinatawag na cosmological argument, cause and effect argument. Saan ang galing yung sun, moon, stars? Obviously, mayroong God na nag-create yan. Saan ang galing yung design? The fact that lahat tayo rito, magkakaiba tayo ng itsura. Ay, salamat naman. Kasi imagine nyo kung lahat tayo magkakamukha. Di ba mahirap naman nun? No? Mahirapan kang pumili. Sino kaya mapapangasawa ko? Eh, lahat ng pare-parehas mo ka. Di ba? Sino kaya pogi dyan? Sino kaya maganda dyan? Nakakalito kasi pare-parehas. Salamat po, merong designer na nag-design sa atin. Kaya we have to acknowledge the fact na merong God na nag-exist. Pero alam nyo minsan, hindi man tayo, kasi meron tinatawag na mga dogmatic atheists, ito yung mga talagang may mga PhD, ito yung mga gumagawa ng mga vlog, may mga books na sinasabi nilang walang God. Pero alam niyo minsan, hindi nyo kinakailangan sabihin atheist kayo na para bagang, hindi nyo man pinoprofess na atheist kayo,
Pero meron pong mga tao na ang tawag sa kanila ay practical atheist. Ano ibig sabihin yan? Isa sa mga meaning pag sinabi natin practical atheist, ito yung hindi naman sila nagsasabing walang God. Pero sa kanilang pamumuhay, para bagang walang Diyos. Na itong mga taong ito, akala mo dahil ang lalaki ng mga sweldo nila, ang lalaki ng bahay nila, ang gaganda ng mga sasakyan nila, wala na silang kinikilalang Diyos. Kaya nga nakakalungkot, may mga countries, ang yayaman, kumbaga itong mga countries na ito, Pastor Sosa, may pinanggaling ang ganyang bansa, kumbaga, mag-boom ang kanilang ekonomiya. Nakakalungkot lang, sapagkat itong mga taong to, ang gaganda ng kanilang mga bahay, ang gaganda ng mga pera, kung ang lalaki ng mga pera meron sila, pero wala silang kinikilalang Diyos sa buhay nila. Hindi nananalangin, hindi nagbabasa ng Bible, walang pinupuntahang church. Practical atheist. Baka minsan gano'n na rin tayo. Hindi man natin sinasabing walang God, pero kung paano tayo namumuhay, baka mamaya parang wala na rin Diyos sa buhay natin. That's why, as we honor the Lord, as we seek Him first, kinakailangan po mga kaibigan at mga kapatid, let's acknowledge, kilalanin mo na ang presensya niya ay nandiyan dyan. Lagi mo siyang kasama, hindi ka niya iiwan at pababayaan merong God, whether you like it or not. At salamat po dahil the Bible is very clear. Salamat meron tayong special revelation from God. Kasi sa pamamagitan ng Bible na ito, nalalaman natin sino ang Panginoon, ano ang katangian niya. At mas lalo mo siyang makikilala habang pinag-aaralan mo ang salita ng Diyos. Letter B, hindi lang po acknowledge His presence, but letter B, let's adore His presence. The word adore, ito po yung to worship, sambahin natin. At pag sinabi natin worship, ang pinanggalingang salita niyan is yung worship. Yung binibigyan mo ng halaga. Yung binibigyan mo siya ng oras sa iyong buhay. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, tandaan niyo po, balikan natin yung theme natin. Na sinasabi niya, make God your priority. Alam niyo, isa sa mga dapat ginagawa natin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya, nagkakaroon tayo ng time sa ating pong Panginoon. Binibigyan mo siya ng halaga. Kaya nga, worship. Worship. At kasama dyan yung inyong oras. Kaya nga, sa paghanap natin ng kalooban ng Diyos, doon sa pagtanggap natin ng presensya ng Diyos sa buhay natin, magbigay tayo ng oras sa Kanya. Tandaan niyo po, maaring napaka-busy mo sa kingdom. Gaya nga ng sabi ko kanina, ang pinakamahalaga sa kingdom is the king. Maaring busy ka sa kingdom, kumbaga, alamarta ang magkilos mo. Masyado kang busy, trabaho dito, trabaho doon. Hindi po masama yun. Pero kung meron kang uunahin, kung meron kang ipaprioritize, and yan po yung presensya ng Diyos, magkaroon ka ng time sa Kanya. Nananalangin ba tayo sa bahay? Yes, nananalangin ako sa church, iba ko yung bahay. Sa church, pwede ka maging hypocrite again. Hindi natin alam yung puso ng bawat isa. Pero ang kinokondina ng Panginoong Jesucristo, yung hipokritong nananalangin, yung maskara lang. Kasi pwede namang nananalangin ka lang sa prayer meeting o nagpapakita ka na nagpipray ka. Pero pagdating sa bahay, wala ka talagang oras to pray. Mas marami kang oras dun sa mga Netflix, sa Facebook, at yung mga iba pang mga social media account, pero hindi mo kinikilala yung presensya ng Diyos. Hindi mo binibigyan ng time, ng worth. Tandaan niyo po, kahit sa mag-asawa, ang mga mister o lalo yung mga misis natin, ang isa sa mga hinahanap sa atin yan, oras. Kami mga mister, madali kami magsabi sa misis namin, I love you. Pero ang misis namin, ang nasa isip niyan, faith without works is dead. Kinakailangan meron kaming gawin. Kasama dyan yung oras, na ibibigay namin yung oras. Kaya nga diba sa mag-boyfriend, girlfriend pa lang, kita niyo yan, diba? Magkasama na yan sa umaga. Mamaya pag uwi sa bahay, magchat-chat pa yung mga yan. Ganun magbigay ng oras, ng worth ang bawat isa. Kung gagawin natin yan sa Panginoon, amen, pagpapalain tayo ng Diyos. Binibigyan mo siya ng halaga. Hindi yung lalapit ka lang sa Diyos kung kailan ka may kinakailangan. Anong paningin mo sa Panginoon? Spare tire? Pag na-flat lang yung gulong mo, saka mo lang siya lalapitan. Saka mo lang siya kukunin. Hindi!
I-prioritize mo ang Diyos. Yan ang sabi niya. Yan ang gusto niya. Seek ye first the kingdom, and the most important person in the kingdom is the king. Kaya huwag natin babaliwalain ang ating pong Panginoon. Kaya mahalaga na tayo'y nananalangin. Sabi nga po ng psalmist in Psalm 55 verse 17, evening and morning and at noon will I pray. Sa mga estudyante, sa mga eskwelahan niyo ba nananalangin kayo? Amen kung ginagawa niyo yan. Baka mamaya nasa kantin kayo, nakatingin, Lord, salamat po sa pagkain. Amen. Baka parang secret agent ang dating mo pagdating sa prayer. No, be proud. Kung kausap mo nga yung taong malapit sa heart mo, proud na ipakita mo sa lahat, how much more kung ang kausap mo ay si God. Kung siya ikahiya. And take note, ang ating Panginoong Jesucristo, during His earthly ministry, wala nang busy pa kay Jesus Christ. Napaka-busy ni Jesus Christ. Pero alam niyo si Jesus Christ, hinihiwalay niya sarili niya. Pumupunta siya sa mountain, nakikipag-usap siya sa Father. Because Jesus knows kung gaano kahalaga ang panalangin. Mga kaibigan at mga kapatid. Kaya, sa atin pong anniversary, hindi lang ito, nakita tayo rito pagkatapos mamaya, limot-limot na. Nawa, tulungan tayo ng Panginoon. Bigyan tayo ng wisdom ng ating Panginoon, ng Holy Spirit, na ma-apply natin ito sa buhay natin. Mahalaga din po, syempre, na nananalangin ka, Word of God, devotion. Dahil sa communication, syempre, pag-uusap. Nakikinig ang ating Diyos, ang ating Panginoon sa pamamagitan ng prayer. Paano naman siya mangungusap sa atin? Word of God. Yes, blessing kung nakaka-attend ka sa church, pero mas maganda na pag nasa bahay tayo na nagde-devotion. Dahil ang Bible, ang Word of God, isa sa mga ginamit na symbol for the Word of God ay bread. So ang pagkain pala, hindi yan once a week. Pero kung kumakain dito once a week lang, wala naman siguro. So kung kumakain tayo, kahit sabihin natin isa, dalawa, tatlong beses, may midnight snack pa, may ano ba, kumbaga, meron pang mga milty na extra. Kung kumakain tayo physically, kumain din tayo spiritually. And that is the Word of God. Kaya, unahin po natin sa kingdom po, ang mahalaga is yung presensya ng Hari. At yung presensya ng Hari na yan, tandaan niyo po, mas gaganda yung ating fellowship with God kung tayo may communication sa Kanya sa pamamagitan ng prayer at pagde-devotion, pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya nga, mahalaga po na sa ating buhay na ito ay kumakain tayo spiritually. Kaya balikan natin, acknowledge His presence, letter B, adore His presence, and letter C, under po ng outline number 1, ay assured by His presence. Mga kaibigan at mga kapatid, since alam natin that God is omnipresent, lagi natin siyang kasama. Minsan kasi parang hindi na natin siya pinapansin, pero lagi natin siyang kasama. Alam nyo, dahil lagi natin kasama ang Panginoon, magkaroon ka ng kumbaga magkaroon ka ng assurance o tibay ng pananampalataya dahil kasama mo siya. Anong sabi po ng 1 John chapter 4, verse number 4? Greater is He. Nasaan siya? That is in you. Nasa sa atin. Alam niyo mga kaibigan, since kasama natin ang Panginoon, hindi niya tayo iwan at pababayaan. Bakit niya nagagawa? Kasi nandito siya sa atin. Nananahan sa atin ang Diyos. At saan man tayo magpunta, mga kaibigan at mga kapatid, kasama natin ang Panginoon. Kaya magkaroon tayo ng assurance, magkaroon tayo ng security, since kasama mo ang Panginoon. Alam niyo, nakakalungkot lang minsan, may mga practice po, lalo sa ating bansa, di ba? Na pag naglalakad minsan, lalo na nasa madilim, di ba? Tapos minsan may dumaan pa na itim na pusa, no? Sasabihin ng iba, naku, tabi-tabi po, may mga gumaganyan pa, ewan ko lang dito, may gumagawa niyan. Pero ang tabi-tabi po, hindi yan pang Bible. Diba? You're honoring the presence ng demonyo dun sa lugar. Alam nyo, sa mga ganyang lugar, sabi nga po ng psalmist, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Bakit?
natin, sa paglalakad po natin, saan man tayo mapunta, tandaan niyo po, kasama niyo ang Panginoon. Ang blessing pagkasama niyo ang Panginoon, wala bang nakatingin sa inyo, wala bang nakakakita, wala bang CCTV dun sa lugar. Pero gagawin mo yung tama kasi nakasama mo ang Panginoon. Sa kabilang banda rin naman, pag gumagawa ka ng kalokohan, hindi ako nakikita ni tatay, hindi ako nakikita ni nanay, hindi ako nakikita ni pastor. Tandaan nyo, hindi ka naman mananagot kay pastor pagdating sa Bema Judgment. Pagdating sa Bema Judgment, magbibigay sulit po tayo sa ating Panginoon. Amen. Kaya dahil lagi natin siyang kasama, oh, be careful, little eyes, what you see. Diba? Sabi nung kanta ng pambata, oh, be careful, little ears, what you hear. Tapos, oh, be careful, little feet, where you go. Saan ka magpunta? Kasi nga, lagi nating kasama ang Panginoon. Mali po yung merong secular na awitin, sabi nung kanta na yun, from a distance. Meron gano'n, nakalimutan ko na ibang part ng lyrics, di ba? God is, from a distance. Hindi po, kasama natin siya. Nananahan siya sa atin. Kaya, tayo po mga kaibigan, pagdating sa kaharian, bigyan po natin ng halaga. Let's seek yung presensya po ng hari na kasama natin siya palagi sa ating pong buhay. Pangalawa, mga kaibigan at mga kapatid, let's seek ye first the King's precepts. Seek ye first the King's precepts. Pag sinabi natin precepts, tandaan niyo po, sa Book of Psalms, lalo sa 19 at saka sa Psalm 119, ma-encounter niyo ang word na yan. Yan yung mga ginagamit po sa Bible na tumutukoy sa Word of God. Kaya nga synonymous yan doon sa word na commandment, doon sa word na law. So tandaan niyo po, sa isang kaharian, ang hari ay naglalagay ng batas. Naglalagay siya ng batas. At sa atin po, mga kaibigan at mga kapatid, tayo po, nandito ang salita ng Diyos. Ito ho yung decree ng King. Ito ho yung precepts niya. In order for us to know what's right, what's not right, how to be right, and how to stay right, nandito po ang Bible. Yan ang sinasabi ng 2 Timothy 3:16, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Nasusunod na talata, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Andi dito po, kaya kung hahanapin natin first, yung King, titingnan natin asa ng kanyang batas. Ito ang gusto niya, ito yung batas niya. Kung gusto mong matuwa siya sa'yo, gawin mo to. Kung ayaw mo na, kumbaga ikaw ay paluin ng King, huwag mo gawin yung ayaw niya. Under po ng pangalawa, meron siya mga kautusan, precepts about our duty. Alam niyo ang Panginoon, meron siyang iniwang misyon o trabaho sa atin. Alam niyo na siguro kung ano yun. Matthew 28:19. Go ye therefore and teach all nations. Meron pa siyang sinabi sa 16:15 ng Mark, go ye therefore, go and preach the gospel to every creature. Dugtungan pa natin, Acts 1:8, tayo raw po ay mga witnesses, maging saksi. Kaya sa totoo lang, tayo talaga yung totoong saksi ni Jehovah eh. Tayo po ang totoo. May mga nagpapakalala, kaya yung mga yan. Dahil para ikaw, dahil sa Bible po, mga kaibigan at mga kapatid, si Jesus, si Jehovah. Ba? Ang ating Panginoong Jesucristo, siya yung Diyos, hindi siya mababang anghel o hindi siya isang anghel. Siya ay kataas-taasang Diyos na nagkatawang tao. Kaya meron siyang binili na trabaho sa atin. Bago umalis ang Panginoong Jesucristo, bago siya umakyat physically, bagamat kasama natin siya spiritually, pero bago po umalis ang Panginoong Jesucristo, hindi niya sinabing, go ye therefore, magpayaman. Hindi ko sinasabing masamang magpayaman. Kung kalooban ni Lord, kung blines kayo materially, amen. Pero kung paano, hindi ka niya blines materially, hindi ka na maglilingkod, of course, hindi po. Ano ba ang nabigay ni Lord? Salamat.
Pero bago siya umalis, ang sabi niya, nagbilin siya, go ye therefore and teach all nations, turuan, ma-evangelize, mabahagi ang salita ng Diyos. Yan ang duty na meron ka, meron ako, tayong lahat. Kaya nga po, ang ginamit dun, go ye. Hindi sabing go thou. In the King James Bible, pag letter T, singular. Pero pag Y, you at saka ye, pangmaramihan yun. Ibig sabihin yan, sa atin yan lahat. Hindi lang yan kay pastor, hindi lang yan sa mga worker. Lahat tayo ay binilinan ng Panginoong Jesucristo. Itong trabaho natin. At mga kaibigan at mga kapatid, ano man ang profession na meron ka, o ano man ang ginagampanan mo sa ngayon, estudyante ka man, o sabi mo, pastor, nag-aalaga lang ako ng apo, nasa bahay lang ako, o ako po ay housekeeper lang, housewife lang ako, nasa bahay lang ako. Alam nyo, kahit nasa bahay ka, you can share the gospel of Christ. Marami, ang blessing sa atin ngayon, may mga iba't ibang kaparaanan for you to share. O business ka, o nag-order ka ng, may Shopee Lazada na dito, no? O order ka ng Shopee, o order ka ng Lazada, o bigyan mo ng trucks yung nag-deliver. O nakapag-share ka na, maaaring madalian lang yan, pero kung nag-abot ka ng bayad, sabayan mo ng trucks. Meron kaming member sa church, ganun ang trabaho nila, kumbaga nagbebenta sila ng mga pagkain ng ibon. Pag may umorder sa sinasamahan nila ng trucks yung delivery. O, may business sila, hindi lang sila nagninegosyo. Ginagamit nila yon to share the gospel of Christ. Diba? O, estudyante ka. Magsasama-sama kayo ng mga classmate mo, minsan pag-usapan mo, kalokohan lang. Share the gospel of Christ. May Facebook account ka, may social media account ka. Ano mga pinopost mo dyan? Yung tumatumbling? Yung mga gumugulong, yung mga kumikembot? Wala. Right. Pero you can use your social media account to share the gospel of Christ. Amen. At ang dami nakakakita ng account mo. Nakakalungkot lang minsan, may mga nagpapakilalang Kristiyano, aba, nakikita mo dibdib. Ano ba yan? Ano ba? Kala ko ba damit binibenta niyan? Ba't parang sarili yata ang binibenta? Mga kaibigan at mga kapatid, gamitin niyo po. Napaka-bless natin in our generation. Marami hindi lang po sa Philippines ang nakakakita ng ating account. May mga nakakakita po from other countries. And use yung mga blessing po na yan, yung advantage ng technology na yan, to share the gospel of Christ. At ang pagbabahagi ng Ebanghelyo, that's our duty. Amen. Kaysa naman mga nakalagay dyan, ang daming mga challenge, may mga buhos ng tubig, may mga yelo. Ano yan? Walang kakwenta-kwenta yan. Right. O papalakpakan ka man, wala man, kumaga, ang dami mang tatawa sa'yo. Pag namatay naman yung mga tumatawa na, impyan mo sila kasi wala ka na i-share ng gospel. Amen. Right. Pastor, pag word of God, walang masyadong nagla-like, walang masyadong nag-share. So what? Kung walang nagla-like, walang nag-share, so what? Ginagawa mo yan, hindi para i-like nila, kundi to glorify God. Amen. Right. Kasi kung gusto mo ng like, gusto mong share, sino gusto mo sumikat? Ikaw o si Kristo? Dapat si Kristo. Di ba hindi tayo makilala? It's okay. Ang mahalaga ay makilala ang Panginoong Jesucristo. Right. Mga kaibigan at mga kapatid, that is our duty. Kaya nga, yan ay decree ng ating Panginoon. Hindi yan sinasabing, oh, you can go kung gusto nyo lang. Hindi, go! Therefore, it's a command from God na ibahagi ang Ebanghelyo ni Kristo. Kaya nga, kahit sa pagsusupport ng mga missionaries, mga kapatid, hindi man tayo nakakarating sa iba't ibang bansa, pero thank God, may mga nagsusuko ng buhay, may mga, nagsuko ng buhay sa iba't ibang bansa. Dito sa Pilipinas, marami pa pong mga barangay, marami pa mga lugar na wala pa pong mga Baptist churches, mga churches na nagtuturo ng gospel. Nakakalungkot lang sapagkat merong mga lugar na unahan pa ng kulto. Nakakalungkot yan. Kaya yung kaibigan ko doon sa Biliran, Pastor David Pin, yan ang laban niya doon. Sapagkat may mga nakikita siya mga isla-isla pa doon. At pag pinuntahan mo yung mga isla yun, of course may tao doon. Kaya lang pag dumating ka doon, may encounter akong pastor doon. Pastor ng Buang Again, Buang Again, parang gano'n eh. Kasi sabi ng pastor na yun, ang message niya daw, ano ba, Sunday, no? Sabado daw ng
ng gabi, may nakausap siyang butterfly. At yung nakausap niyang butterfly, yun yung naging mensahe niyo ng Sunday. Patay tayo dyan. Buang nga, tama ka, pastor. Salamat na lang, hindi ganyan yung mga pastor natin. Salamat na lang, sasabihin ng pastor, thus saith the Lord, what the Bible says, hindi sabi ng paro-paro, yung mga paro-paro G ngayon eh. Doon na nakuha yan. Marami mga nabubuang na, wala na sa Bible. Tandaan po, ang duty natin is the Great Commission. Minsan matatawa tayo kay Lucky Buloy, matatawa tayo sa mga kulto, pero minsan, sampal din sa atin yan. Kasi, natatawa tayo ang tanong, nagsishare ba tayo? Kasi itong mga sumusunod sa mga cult leader, bakit sila sumusunod? Hindi nila alam ang katotohanan. Sino ang magsasabi sa kanila ng katotohanan? Huwag niyong asahan ng presidente ng Pilipinas. Hindi niya trabaho yan. Huwag niyong asahan na ang barangay ang magsishare ng gospel. Sino magsishare? Ikaw at ako. Tayo po na mga mananampalataya. Next po, mga kapatid. Kasama rin po sa precepts, sa kautusan, sa commandment, seek ye first the king's precepts. Una yung duty. Pangalawa, yung doktrina, our doctrine. Mga kaibigan at mga kapatid, ito ho ang batas. Ito ang salita ng Diyos. Pati yung doktrina. Pag sinabi nating doctrine, ano yung tamang aral na tinuturo ng Bible? Alam niyo, nakakalungkot po mga kapatid. Marami po ngayon mga nagpapakilala evangelical church. Pero, hindi nila pinag-uusapan ng doktrina. Kaya nga meron akong kilalang pastor, may nakarating sa kanila mula doon sa malaking church na yan. O sabi ko, Brad, ba't napunta ka dito? Eh kasi doon sa small group namin, nagtanong lang ako sa aming small group leader, sabi ko, Brad, ano ba ang pananaw natin sa, take note eternal security? Tayo na, narinig na natin yan. Kumbaga ilang beses na natin narinig yan. OSAS, once saved, always saved. Pero sa kanila, nung tinanong niya, ano bang stand natin dyan sa, eternal security. Alam niyo sa atin, pag tinanong yan, simple lang yan. Pero doon sa tinanong niya, alam mo sagot, ay Brad, huwag natin pag-usapan yan, magkakahiwa-hiwalay tayo. Ayun, umalis siya, nagkahiwa-hiwalay nga sila. Bakit? It's a doctrine. Na ikaw ay magkaroon ng kasiguraduhan sa iyong kaligtasan, it's a doctrine. Turo ng Bible po yan. Kaya lang, inaayawan ako for the tama yung sabi ni Pablo, for the time will come when men will not endure sound doctrine. Aayawan na ng tao yung mga tamang aral. And doctrine, ay nandito po yan what the Bible teaches. Kaya nga tayo naniniwala that salvation is by grace through faith in Jesus Christ alone kasi yan ang turo ng Bible. Maraming mga nagtuturo ng iba't ibang kaligtasan. May mga nagtuturo na ang kaligtasan ay kinakailangan gawin mo ang 10 utos. May mga nagtuturo in order for you na masave, kailangan maging miyembro ka ng kanilang iglesia. May mga nagtuturo para ikaw ay baligtas, kailangan gawin mo to, gawin mo yun. Ang daming mga pinapagawa. Pero salamat, ang banal na kasulatan, ang salita ng Diyos, ang precepts ng hari na hindi dapat mabali ay nagtuturo na ang kaligtasan ay biyaya lamang. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo lamang. Ito rin po nakakalungkot. Minsan yung mga marinig din tayo mga aral, sasabihin sa atin, huwag na kayong magbahagi ng Ebanghelyo. May pinili ng Diyos. No? May pinili na para maligtas. Kita niyan, sino ang pakikinggan nyo? Sino ang paniniwalaan nyo? Yung sinabi ni Kristo o yung sinabi ng mga so-called theologian? Ako, papaniwalaan ko si Kristo. Sabi niya, go ye therefore and teach you. Diba? For I am not ashamed of the gospel of Christ. Kaya nga si Pablo, nagpupunta ng iba't ibang lugar. Eh kung pinili na dyan, dati hindi na nagpunta si Pablo, nagsayang siya ng oras. Ba't nagpunta siya dyan? Kasi kinakailangan may magpunta. Kinakailangan may magbahagi. At yan ang nakakalungkot sa ating panahon. Ang daming mga so-called expert. Iba ang sasabihin ni Scholar A, ni Scholar B, ni Scholar C, ni Scholar D. Go back to the Word of God. Ano bang sabi ng Bible? Okay? Kaya nga, nakakalungkot sapagkat sa panahon natin ngayon, mga kaibigan at mga kapatid, lahat naman nagtuturo na sila'y tama.
na kami ay kikristo. Lahat nagsasabi Kristiyano kami. Kaya nga nakakalungkot, meron isang evangelical leader in the US, Joel Austin, largest congregation in the evangelical circle. Tinanong siya ng isang reporter ng CNN. Sabi niya, do you believe that Mormons are Christians? Kung tatanungin ko yun, napakadali lang ng sagot dyan. Big no. Yeah. Pero alam niyo, sagot ni Joel Austin, largest congregation in the US, evangelical, I believe with all my heart that Mormons are Christians. Nakakalungkot yan, mga kapatid. Hindi nila alam. Sasabihin mong Kristiyano yan, samantalang ang kanilang pananaw, si Hesus Kristo ay kapatid ni Lucifer. Ganyan ba yung Jesus Christ na tinanggap natin? Hindi. Ang Jesus Christ na sinampalatayanan natin, Diyos, the Most High God, na nagkatawang tao. At yung Jesus Christ na ating sinampalatayanan, hindi siya kapatid ni Lucifer. Sa Colossians 1:16, all things were created by Him and for Him. At yung mga invisible, create niya. Kaya si Lucifer na isang fallen angel na dating anghel ng Diyos, create din ni Jesus Christ. Hindi niya kapatid. Kaya nga, doctrine matters. Sabi niya, pare-parehas naman yan. No? Pare-parehas naman yan. Pare-parehas naman yung mga religion yan. Blah, blah, blah. Mga kapatid, sabi nga nung aming pag-aaral before kay Dr. Springer, nakalimutan ko lang kung sino yung kinote niya yung pangalan, pero hindi ko malilimutan yung laging sinasabing, the essence of deception is 90% true and 10% error. Anong ibig sabihin yan? 90% halos pare-parehas tayo. Pakinggan nyo si Eli Soriano pagdating sa mga ibang Christian living, mukhang okay eh. Mukhang okay. Pakinggan nyo ang mga Mormons, ayos yung mga Christian living nila. Yun yung 90%. Pero yung remaining 10%, yun yung lason. Yun yung ginamit kong illustration na parang pizza, na pag nakakita tayo ng pizza, siyempre, gutom tayo, gusto natin yan. Pero kung sasabihin sa inyo, uy, okay yan. Yung 8 na yan, isa lang dyan ang may lason. The rest, wala. Kakain ka. Diba? Siguro antayin mo na nang may bumula yung bibig, saka kakakain. Pero hanggat walang bumubula ang bibig, hindi ka kakain yan. Doctrine matters, mga kapatid. At yung doktrina, hindi yan trick natin. Hindi yan gusto lang natin. Nasa decree yan ng hari. Nandito yan sa Bible niya. Nandito yan sa kanyang salita. Kaya nga, doctrine matters sa atin. Kasi yan ang decree ng king. Yan ang gusto niya. Kaya nga, we believe that there is only one God. Hindi two gods. Hindi three gods. There's only one God in three distinct persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Bakit natin pinaniniwalaan yan? Kasi tinuro yan ng isang reliyon. Hindi mo nakabatay sa dogma, sa anumang mga council, ang ating authority. Our authority is the Bible. Bakit tayo naniniwala na, kumbaga, darating muli si Jesus Christ? Pagamat yung iba, hindi sila naniniwala. Bakit tayo naniniwala? Naman nakalagay sa Bible eh. Kaya nga, mga kapatid, unahin natin yung decree ng king. Dahil ang utos ng hari ay hindi nababalik. Alam nyo, nakakalungkot lang sapagkat even sa usapang mga seminary, kami po ay involved kami sa isang Bible College, Pastor Sosa, Landmark Baptist College. Pero alam mo, maraming mga seminaries ngayon na parang iisipin nyo kayo, okay yan, Bible School. Pero alam nyo ba, may mga seminary ngayon na pag pumasok kayo, imbis na titibay yung pananampalataya, yung lalo kayo manghihina. Kasi may mga mapapasukan kayong mga seminary, ang magiging turo sa inyo, may mali ang Bible. May mali. Tandaan niyo po ito. Si Satanas pa lang, nung una, yan na ang binalat niya. Sinabi ba talaga ng Diyos? Kung meron mang babanatan si Satanas, ito-twist si Satanas, the Word of God. Kaya nagmumukha man tayong hangal. O sabi ay, naku, King James pa rin yung gamit niyo. Ano ba yan? Makaluma. Hindi yan issue ng pagiging makaluma. It's the issue of accuracy.
issue of Bible preservation. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, yan po, marami po mga nagtuturo ng mali at ang pinaka-foundation ng ating doktrina, the Bible. Kaya mahalaga kung ano yung sinasabi po ng banal na kasulatan. Pangatlo po, hindi lang po yung ating duty, hindi lang po yung doctrine, but letter C, yung design, yung disenyo po natin. Merong design na ginawa po sa atin ang ating God. Alam niyo nakakalungkot? Yung issue ng design, isa yan sa mga binabanata ni Satanas ngayon. Sa Bible po, napaka-basic, simpleng-simple. Genesis 1:26 to 27. Male and female created He them. Pero alam nyo, tatanungin nyo yun kung ilan ang sex, hindi na masagot ng iba yan. Nasabihin nila, 27, yung iba, 77. Kaya nga, LGBTQ+++++, hindi na matapos yan. Pero alam nyo, bumalik lang kayo sa Garden of Eden. Si Adan, si Eva, yung plus yun yung pangatlo, yung ahas. Aral ni Satanas yan. And yan po ay may kinalaman sa disenyo ng Diyos sa atin. May design ka, may design ako. Kaya nga yung mga tao na sinasabi nila, ako ay nasa lalaking katawan pero babae ako, it's a direct rebellion kay God. Kasi yan ang design niya sa'yo. God is a perfect God. Alam niya kung ano yung design na dapat sa'yo. Kaya lang si Satanas, he's twisting yung mind ng mga bata, ng mga tao ngayon. Naglalagay siya ng mga maling aral. It's a serpent doctrine. Pero tandaan niyo po, if you want to prioritize God, sundin mo yung disenyo niya sa buhay mo. Kung lalaki ka, tanggapin mo at pagpakalalaki ka na anak ng Diyos. Kung babae ka, tanggapin mo na babae anak ka ng Diyos. Paglingkuran mo siya kung ano yung dinisenyo niya sa iyo. Alam mo, nakaka-confuse ang tao. Kaya nga, ultimo sa usapan ng kulay, pinagyan na, may mga tao mapuputi, gustong umitim. Meron namang mga itim, gustong pumuti. Alam niyo mga kapatid, ganito na lang, antayin niyo na lang yung rapture. Hayaan niyo lang si God ang umayos ng katawan natin. Huwag na kayong gumastos dyan, kila Kalayan, kila Belo, ibigay niyo na lang yan sa gawain ng Panginoon. Magkano din yan? At pag nagparitoke kayo niyan, magbilang kayo ng ilang taon, babalik na naman kayo sa dati. Kaya tanggapin niyo na lang. Kung ano yung dinesign sa inyo ni God, Amen Lord, ganito ako. Kaya kami sa tinitignan ko yung, alam nyo, sa mga pinapanood minsan ng mga pelikula, kasi ako, isa sa mga nahiligan ko yung mga panahon nila Rene Requestas, di ba? Wala na akong makitang ganyan, kaya wala na akong ganang mga magpapanood. Yung mga panahon nila Rene Requestas, nila Redford White, di ba? Nila Panchito, ay, gusto ko yung era na yun. Kita niyo yung mga yan, ha? Di ba? Tignan niyo si Rene Requestas, kung hindi ganyan ang itsura niya, sa tingin niyo, magbebenta siya? Hindi. Kaya minsan tanggapin natin kung ano yung design sa ating God. Gamitin natin advantage yan to glorify Him kung ano yung design niya sa'yo. Decree niya yan. Design ng ating Panginoon sa atin. At sa bahay din po, mga kaibigan at mga kapatid, meron ding design si God. Alam niyo, maraming family ngayon ang confused kasi nga, ang daming mga so-called expert na mga pinapakinggan, mga psychologists, mga psychiatrists, na wala rin po, hindi rin under biblical worldview ang kanilang pananaw. Simple-simple lang ang sabi ng Bible. Kung tingnan natin sa Ephesians 5. Diba, in Ephesians chapter 5, anong sabi po ng verse 25? Husband muna tayo. Husbands, love your wives. Napakasimpleng kautusan, pero marami po ang bumabali niyan. Alam nyo, sa isang tahanan, sa mga mister na kagaya ko, tayo mga mister, yung mga misis natin, of course, hindi sila perfecto. May mga misis magaling magluto. Paano pag napunta sa'yo, hindi magaling magluto? O, sabi niya, hindi mo na siya love. Hindi. Ang ginamit po doon is yung love ni God sa atin. Same word. Kaya, mga mister, kung yung misis nyo, kung nililigawan nyo pa sila ay
Coca-Cola ba, di 8 ounce? Wow! Eh ngayon, naging Coke pa rin naman, 2,000 na, Coke 2,000. Paano kung Coke 2,000 na? Mamahalin mo pa rin ba? Yes. Yan ang sabi ng Bible eh. You have to love your wife. Yan ang design ni God sa tahanan. Balik tayo, puntahan natin ng mga misis, mga lalaki, relax. Anong sabi ng Bible? Mga asawang babae, magpasakop. Kaya may bulit ko yung verse na yun. No? Magpasakop kayo sa mga asawa niyong lalaki. Eh, pastor, yung mister ko, hindi siya college graduate eh. Ako kasi, pastor, no, may master's degree pa ako, nagpi-PhD pa ako. Kailangan ko bang sumunod? Kung yung mister mo ay gumagawa ng ayon sa kalooban ng Panginoon, then you have to submit. Wala namang sinabi doon sa Bible na you have to submit kung siya ay mas mataas ang pinag-aralan sa'yo. Mag-submit ka kung mas matalino siya sa'yo. Ang inaamin naman namin, karamihan ng mga misis namin talagang matatalino sila. Ang mga misis po namin, almost omniscient po yan. Almost. Bakit po? Magtanong kayo sa mga mister, nasaan ang betsin? Ay, tanong mo sa misis ko, alam nila yan. Diba? O, yung anak, may lagnat yung anak. O, saan yung biogesic? Huwag kayo magtatanong sa mister kasi tuturo din kayo yan sa misis. Alam ng misis ko nasa, halos lahat sa bahay, pati yung nawawalang short, pati yung mga nawawalang underwear. Alam mo ng mga misis yan, ganyan sila ka, almost omniscient. Kaya walang sinabi ang Google sa mga misis namin eh. Ganyan sila katatalino. Pero still, kahit na matatalino sila, ito ho, design ng Diyos. Ang disenyo niya, you have to submit. At yung submission na yon, ayon sa kalooban ng Panginoon. Of course, pag ang pinapagawa ng misis, magbenta ka ng pinagbabawal na droga, hindi na kalooban ng Diyos. Pero pag ang pinapagawa sa'yo, ayon sa kalooban ng Panginoon, walang binaviolate sa Scripture, then mga misis, you have to submit. Alam mo sa mga tahanan, kaya nagkakagulo, kasi yung mga utak Gabriela. Diba? Na ang mga utak Gabriela, parang kumbaga, sinisira nila yung design ni God. Kaya kita nyo ito sa mag-asawa, yung design ni God. Pag merong isa na hindi sinunod yung inutos ng Bible, halimbawa, si Mrs. ay sumusunod kay Mr., pero si Mr. hindi niya minamahal yung Mrs. niya, gulo yan. Sa kabilang banda, ito naman, halimbawa naman itong si Mr., mahal niya si Mrs., pero si Mrs. naman na hindi nagsasabit, gulo pa rin yan. Kaya sa isang tahanan, ang disenyo ng Diyos, if you want to prioritize God, even in your family, sundin niyo po yung disenyo ng Diyos sa atin. Walang sinabi yung mga so-called expert dyan. Expert pa rin at wala nang tatalo sa omniscient God na author ng Scripture. Sundin lang natin yung sinasabi. Alam niyo, kahit sa mga anak, di ba? Nasabi na ng 6.1, kung sisimulan niyo sa chapter 6, verse 1 ng Ephesians, nandiyan yung utos naman sa mga anak. Mga anak, obey your parents in the Lord. Honor thy father and thy mother. Alam mo sa panahon natin, dahil dyan sa mga so-called expert na yan, na walang ibang inisip kundi kontrahin yung Bible, nagkakagulo yung pamilya. Nakita nyo, may mga bansa, hirap na hirap silang disiplinahin yung mga anak nila kasi bawal paluin. Kaya ang rod of correction nasa Bible. No? Konting saway lang, magsusumbong doon sa mga bantay bata nila. Alam nyo, wala akong nakitang verse sa Bible na binaliktad na parents, obey your children. Walang ganon. Mga anak, binigay ni God ang inyong mga magulang dahil yan ang pinaka-magandang representative niya. Madaling sabihin na I love Jesus. Madaling sabihin na Jesus is my friend. Pero kung yung magulang mo na inilagay ng Diyos sa iyong tahanan na hindi mo sinusunod at kung yung magulang na yan ay wala namang binabiolate sa Scripture, nababiolate mo ang sinasabi ng Bible. Amen. Alam nyo, salamat sa mga magulang. Mga anak, yung mga magulang nyo, i-cherish nyo yan. Hindi sa lahat ng pagkakataon kasama nyo yan. Maaaring sa akin, ang tingin mo kay nanay, tingin mo kay tatay, kontrabida. Parang feeling mo, pinagsabihan ka na ganito, umuwi ka ng ganitong oras. Tapos, umaga ka na umuwi. Galit na galit ang nanay mo, galit na galit ang tatay mo. Nagalit ka sa kanila, feeling mo, ay kontrabida sila. Alam nyo,
ang mga matitinong magulang, yes, normal na magagalit. Pero para din yan sa ikabubuti natin mga anak. Para sa atin yan, magiging magulang din kayo. At pag yung magulang yung kinuha na ng Panginoon, doon nyo lang makita na ko, sana nandito pa si tatay. Sana nandito pa si nanay. Nakakamiss yung kanilang mga payo. Nakakamiss yung kanilang mga banding. Cherish nyo. Blessing po. Kung meron dito, ang mga magulang nyo, mananampalataya, napaka-blessing po niyan from God. Kaya nga sa isang tahanan, meron ilagay na disenyo ang Panginoon, sundin po natin. In fact, even in the church, may disenyo nilagay ang Diyos sa church natin. Kaya nga ang church, naglagay ang Diyos in the Bible na sa church, merong design for leadership. Kaya nga merong 1 Timothy chapter 3 by Titus chapter 1. Makikita natin dyan, ano yung dapat qualifications ng isang pastor, ano yung qualifications ng isang deacons. Nasa Bible po yan. Alam niyo, maraming mga churches yan nagkakagulo. Hindi kasi sinusunod yan eh. O ito, ano to, mayaman to. Gawin natin tong deacon. Patay. Wala nakalagay doon ng qualifications na mayaman eh. Uy, ito ano to? Pogi to, maganda to. Gawin na, patay. Hindi yan beauty contest. Church yan ni God. Kaya nga naglagay siya ng design for His church. At sa community rin po, may dinesign din si God sa atin. Anong sabi po ng Matthew 5:16? Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Pangatlo na po. Pangatlo na. Seek ye first. Pangatlo, the King's precious love. But seek ye first the King's precious love. Sino to, pastor? Sino yung mahal na mahal ng ating hari? Sabi po ng Ephesians 5:25, husbands, love your wives, even as, ano nakalagay doon? Christ loved the church and gave Himself for it. Alam niyo mga kapatid, mahal na mahal pala ni Jesus Christ ang kanyang church. Kaya nga, naalala niyo nung time na si Saul, pinapersecute niya yung mga believers, di ba? Papunta siya ng lugar ng Damascus, at ang sabi sa kanya dun sa Acts chapter 9, verse number 4, Saul, Saul, ano sabi ni Christ? Why persecutest thou the church? Hindi lang sinabi. Thou persecutest me, sabi ni Kristo. So, ibig sabihin, kung ano ang ginagawa natin sa church ni Jesus Christ, ginagawa din natin sa Kanya. Kaya nga, madaling sabihin, oy, I love Jesus Christ. Mahal na mahal ko ang Panginoon. No, kaibigan ko si Jesus. Ang tanong, paano mo tinuturing yung church niya? Paano mo tinuturing yung church na binigay sa iyo ng Panginoon? Diyan ngayon masusukat kung gaano mo talaga kamahal ang ating pong Panginoon. Kaya nga, letter A, serve His church. Paglingkuran mo ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang church. Service church. Kaya nga sa banal na kasulatan, may mga talata, like for example in Romans chapter 12, kung sisimulan natin sa verse number 5 hanggang sa mga susunod na mga talata, anong sinasabi po ng verse? Lahat tayo ay may mga iba't ibang spiritual gifts. At yung mga spiritual gifts na meron po tayo, gamitin natin yan to serve the Lord. Salamat, may mga tinatawag na gifted dito. No? Galing kumanta, di ba? Ang galing pag gumawa ng tula. No, may mga ganyan, mga gifted. Pero wala naman pong zero. Sa mga anak ng Diyos, lahat tayo may gift. Ano man yung pinigay sa'yo ng Panginoon, kahit isa lang yan, gamitin mo yan para sa Kanya. Kasi pag yan ay binalik mo sa Panginoon, pinagamit mo sa Panginoon, naglingkod ka sa Kanyang church, then naglilingkod ka na rin sa Kanya. Yan ang sukatan. Hindi pa pwedeng, ay, hindi ko kinakailangan ng church, hindi ako nagsisimba, naglilingkod pa rin ako sa Panginoon, niluloko mo sa sarili mo. Hindi pwedeng sinasabi mo, naglilingkod ka sa Panginoon, pero yung napakahalaga sa puso ni Lord ay hindi mo tinatangkilik. Mahal na mahal ni Jesus Christ ang Kanyang iglesia. Ang ganda nga ng pangalan ng church nyo.
Talagang wala nang tatalo. Jesus Christ, my Bible, Baptist Church. Ako talagang matindi. Kay Jesus Christ talaga, hindi kay Pastor Jacinto. Diba? Mahal na mahal ni Jesus Christ ang church niya. Kaya kung mahal niyo si Jesus Christ, mahalin niyo ang Jesus Christ. Sa mga member ng church na to, mahalin niyo si Jesus Christ Bible Baptist Church kasi yan ay katawan ng Panginoong Jesus. At ganoon din po sa mga nasa ibang church dito, mahalin niyo yung local church na meron po kayo. Kasi diyan po talaga mapapatunayan kung tunay na mahal niyo, kung tunay na inuuna mo ang hari sa iyong buhay, mapapatunayan yan kung paano mo tinuturing ang kanyang iglesia. Kaya nga, sabi pa ng mga ibang verse, let me read, 1 Thessalonians chapter 5, verse 11, ang sabi ng Bible, therefore, comfort yourselves together and edify one another. So, ganun po, napakalaga sa church that we serve one another, we edify one another. Lahat po tayo, maglilingkod tayo sa bawat isa. Sabi rin ng Galatians 6:2, bear ye one another's burden. Sa church din po yan, magdalahan tayo. Kaya nga, napakahirap pag wala kang church na sinasamahan. Hindi mo magagawa itong mga one another na sinasabi po ng New Testament. Kasi magagawa mo lang yung one another kung may kinabibilangan kang church. Eh sabi ng iba, pastor, ano naman ako nag-o-online naman ako. Okay? Alam niyo mga kapatid, the word church means assembly. Hindi yan online. Ang assembly nagtitipon. Tsaka ganito lang yan. Meron kasi tinatawag na may mga, di ba may mga mag-asawa na sa ibang bansa yung kanilang asawa, halimbawa. Yung mga mag-asawa nila, makontento na sila na video-video lang. Hindi, dapat nakikita. Kaya di ba pag nakikita, talaga namimiss nila ang bawat isa. Alam niyo mga kapatid, may times po na talaga wala tayong magagawa kasi ng pandemic, na may mga napilitan talaga. Pero alam niyo nakakalungkot, may mga hindi na umalis sa online. At malaki ang blessing na nawawala sa kanila. Kasi ang dating, sinasabi mong mahal mo siya pero hindi kayo nagkikita. Kalokohan na relasyon yan. Kung mahal mo, makikipagkita ka, magkikita kayo, magsasama kayo. Imagine niyo sa mga mag-asawa, diba sabihin sa inyo ng mister niyo, o misis, date tayo, online ha. Nabatukan ka siguro ng misis mo. Napakasarap kaya kumakain kayo sa restaurant. Talagang nilalasap niyo yung pagkain ng manok. Eh kung kakain kayo ng manok, tapos online, o ito sarap misis, o sarap ng fried chicken. Oo, hindi siya nakakakain. Babatukan ka niyo, magkakita kayo. Diba? Walang kwenta yung mga ganyan. Iba pa rin yung face-to-face. Kaya kung sinasabi mong, mahal mo si Jesus, eh sino ba yung katawan ni Jesus? This is church. Tayo yan. Kaya pag nagkikita tayo, nagfe-fellowship tayo, naglilingkod tayo, sino ang kinatatagpo natin? Sino ang pinaglilingkuran natin? Si Jesus Christ. Mga kapatid. Next po, sanctify His church. The word sanctification, yan po yung word na, synonymous sa word na separate, holy, pakabanalin. Alam niyo, in the book of Ephesians, sabi doon sa chapter 5, verse 26 hanggang 27, that He might sanctify and cleanse it with the washing of the water by the word, and He might present into Himself a glorious church, not having spot or wrinkle, or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Alam niyo, kalooban ng Panginoon, ang kanyang iglesia ay maging banal. Anong pinapakita niya? Maging banal tayo. Alam niyo, nakakalungkot? Dahil ang panahon natin ngayon, karamihan po ng mga church, meron kasi mga tinatawag na church growth movement. Paramihan ng kadamihan ng attendance. Again, hindi masama na magparami tayo, pero yung pagpaparami natin dapat ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Pero marami sa ngayon, yung sinasabing church growth movement, ang turo ngayon sa mga ibang evangelical seminaries, para ikaw ay magpa-plant ng church, Pastor Sosa, naging teacher namin yun sa church planting. Hindi niya tinuro sa amin na pag nag-church plant kayo, alamin niyo kung ano yung gusto ng mga tao. Yun kasi ang seeker-sensitive movement church growth movement. Pag nagsimula ka ng church dyan sa community na yan, mag-survey ka, tanungin mo yung mga tao, ano ang gusto niyong
sa isang church. Siyempre, pag ang kausap mo ay mga unbeliever at saka mga kandal, sa tingin niyo ba magsasabi, gusto namin ang banal na church? Hindi. Ang gusto namin yung masaya. Yung gusto namin yung may mga sayawan. Ay, ang gusto namin may mga bingo. Ay, ang gusto namin may tumatumbling. Kaya hindi nakakapagtaka, may mga churches in the US. Hindi ko lang alam, sana naman wala pa rito. Meron mga churches in the US na kita niyo yung pastor, naka-cowboy na suot, nakalabas yung balahibo niya sa dibdib just to attract people. Naglalagay ng mga swimming pool sa pulpito. May mga motor, may mga kung ano na mga show. Mga kapatid, hindi yan ang kalooban ng Panginoon sa kanyang iglesia. At isang paraan lang para masanctify yung kanyang church, sabi ng talata, Word of God. Kaya nga naman kita nagsasawa, bakit tayo preaching, bakit hindi nawawala yung Word of God sa mga gatherings natin? Because yan lang po ang tanging makakapagpabanal sa atin bilang iglesia ng Panginoon. Kaya ang Jesus Christ Bible Baptist Church, kung kalooban man na ito'y umabot ng 100th anniversary, maniwala kayo, Bible pa rin ang pag-aaralan. Bible pa rin ang preaching. Kasi yan ang gusto ni Lord sa kanyang church. Kaya lang sa panahon ngayon, kung ano na yung gusto ng tao, yun na yung binibigay. Kaya hindi na holiness, entertainment na ngayon. Parang walang pinagkaiba ang mga church ngayon sa wawawin. Wala nang pinagkaiba. Wala nang pinagkaiba mga ibang church ngayon. Salamat, by the grace of God, ang mga church natin, Bible pa rin tayo. Pero may mga churches ngayon, hindi na nga nila tinatawag na church, fellowship na lang sila. Hindi na sila church. Ano nangyayari sa kanila? Wala na silang pinagkaiba minsan sa mga kabaret. Ganyan ang nangyayari ngayon to attract people. Kaya sa church po natin, Jesus Christ Bible Baptist Church, kung itong church na to ay dumating yung time, halimbawang ginawa siyang kabaret, alisin nyo na to. Alisin nyo na rin to. Alisin nyo na rin to. At alisin nyo na rin to. Kasi pag ginamit yung church na yan, ibig sabihin niya, tinatanggap nyo na rin to ay si Jesus Christ ang may-ari. Pero pag dumating ang time na hindi na si Jesus Christ ang pinataas, syempre, yan na yung time na kailangan umalis na. Kasi hindi na yan kay Christ. Pero hanggat sa church na to, ang pinangangaral ay salita ng Diyos. Ang pinamumuhay ay salita ng Diyos. Then, let's continue. Panghuli po. Ay, salamat, panghuli. Yung mga komentaryo, panghuli na. Support His church. Supportahan po natin. Alam niyo mga kapatid, in the Old Testament, pamilya tayo doon sa Psalm 133 verse 1. Behold how good and how pleasant it is. Ano sabi doon? Ang mga kapatiran, brethren to dwell together in unity. Alam nyo, kahapon, di ba? Naku, umuulan. Pero alam nyo, kung hindi tayo tutuloy, nakakahiya sa team. Di ba? Kasi ang team natin is, kumbaga, hanapin natin si key first, ang ating pinaka-key verse. Kumbaga, i-prioritize natin si God. Tapos na ulan lang, hindi tayo makikita-kita. Nakakahiya yun. Alam niyo mga kapatid, gusto niyo ba ang church niyo ay umabot pa ng 4th anniversary? 6th anniversary? Pero, hindi na ako mag-speak sa inyo kung umabot kayo ng 100th anniversary. Hindi na. Wala na. Pero, kung gusto niyo magpatuloy ang church na ito ni Christ, suportahan natin yung gawain. At salamat, kitang-kita. Kita ko nga sa post ni Pastor Jacinto, biro mo, may mga bumibili na doon sa palengke. Sabi ko, wow, nakakatuwa. Na kahit na maulan, kahit ang sama ng panahon, maaaring may mga agam-agam na, tutuloy ba tayo bukas? Maaaring may mga ganun, pero salamat. May sumusuporta. May mga kapatiran na hindi iniwanan ng kanilang pastor. At tandaan niyo po, ang pastor ninyo kung sinusuportahan ninyo, yung ginagawa niya ay ayon sa kalooban ng Panginoon, ang talagang sinusuportahan niyo si Jesus Christ. Kasi ito ay church niya. Kasi si Pastor Jacinto, Pastor Sosa, ibang pastor natin dito, ang ginagawa lang naman namin kung gusto ni Jesus Christ. Eh kung kami lang masusunod, magtamblingan na lang tayo rito. Diba? Magwawawin tayo, this is not our church. Kaya mag-unity tayo, magkaroon tayo ng pagkakaisa para ang church ni Jesus Christ
ay magpatuloy. Yes, hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoong Jesucristo. Hindi natin alam kung kailan yung rapture. Anytime, pwedeng i-rapture tayo. Pero hanggat hindi pa ho tayo kinukuha ni Kristo, tuloy lang tayo. Suportahan natin ang bawat isa. At sa ating pagsusuportahan sa gawain ng Panginoon, sa mga ministries ng Panginoong Jesucristo, tandaan niyo po, ang inuuna natin, ang tinataas natin, ang gino-glorify natin, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Let us praise. Let's go. Let's close our eyes, bow our heads. Let's pray. Pastor Jacinto, tawagin kita to pray. Tayo po lahat ay mag-focus. Tayo po mangyayari. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa napakagandang mensahe ay pinadala mo po sa buhay ko ni Pastor Ned. Nawa ang mga mensahe nito patuloy na tumimo sa puso at isipan ng bawat isa. Nakakalungkot po, Panginoon, sa panahon ito, kunting walang lamang maraming Kristiyano na ang ayaw ng sumamba. Kunting init lamang ng panahon, sila ay nagdadalawang isip, sisimba ba ako o hindi. Nakakalungkot sa aming pong panahon ngayon, maraming Kristiyano ang nagiging busy sa napakaraming bahay. Kapatid, mga minamahal, hindi masama ang yumaman, hindi masama ang magpayaman. Subalit, ipinag-uutos sa ating lahat, unahin natin ang Panginoon. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Habang ang lahat ay nakayukot na kapatid, mga kapatid, mga minamahal, malapit na bumalik ang Panginoon. Kaya ito yung panahon, ito yung oras na dapat mas maraming oras ang ating ibinibigay sa gawain ng Panginoon. Ito yung panahon na dapat tayo ay nagiging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. Nakakalungkot sa ating panahon, mga kapatid, mga minamahal, nahihiyang mag-share ng salita ng Diyos. Kung ano-ano ang pinupost sa Facebook. Pero salita ng Diyos ay hindi magawang ibahagi. Nahihiya. Katulad ng mensahe ng Panginoon na pinadaan kay Pastor Knight, gamitin natin ang Facebook for God's glory. Hindi para itaas ang ating sarili. At napakaganda na napakaraming paraan upang ibahagi ang katotohanan. Napakaganda na talaga maraming paraan upang ibahagi ang salita ng Diyos. Kung ikaw, kapatid, ay mayroong order sa Shopee, sa Lazada, bakit hindi mo siya bigyan ng tracts? At kung mayroong pagkakataong ibahagi ang kaligtasan, ibahagi po natin. Sapagkat ito ang panahon na talagang malapit na bumalik ang Panginoon. Habang lahat ay nakayukot na kapatid, hindi ko po alam kung paano nangusap sa inyo ang salita ng Diyos. Kung meron po kayong nais ilapit sa Diyos ngayong oras na ito, kung meron po kayong nais hilingin sa ating Diyos, sa ating Panginoon Jesus, meron kayong nais ihingin ng tawad, at nais nyo sabihin ngayon sa inyong kinaupuan, sa inyong pong kinatatayon ngayon, nais nyo sabihin ngayon, Pastor, salamat sa mga mensahe. At simula sa araw na ito, uunahin ko na siya. Maglalaan ako ng maraming oras sa kanyang gawain, sa paglilingkod sa kanya. Kung ito yung panalangin mo, maaari mo ba tasan ang iyong kamay, nais kitang isama sa panalangin? Sige po. Kung nais niyo po, simula sa oras na ito ay unahin ang ating Panginoon, unahin ang kanyang gawain. God bless you, God bless you, God bless you. Salamat po sa mga nagtaas ng kamay. Mga kapatid, mga minamahal, sa oras na ito magkakaroon po tayo ng 2 minutong panalangin upang ilapit natin sa Panginoon ang mga dapat natin ilapit. Ilapit natin, ihingi natin ng tawad sa Panginoon ang ating mga pagkukulang. Aminin po natin, tunay na napakarami ng ating pagkukulang sa Panginoon.
Sinasayang natin ang ating mga oras sa mga walang kwentang bagay at nakakalimutan natin na ang disenyo ng Panginoon sa atin ay talagang ibahagi ang kaligtasan. Kaya mga kapatid, ito po yung oras para tayo manalangin. Sige po, simula na po ngayon. Meron po tayong 2 minuto para manalangin.